Sirang-sira na ako. Kaya wala nang masisira pa sa akin. Oo, alam ko. Nadapa ka. Pero pwede ka naman bumangon muli. Ayoko nang mabuhay na eh. Pagod na ako. Kaya buti pa mamatay na lang ako. Para sa ganon, kasamang malilibing sa hukay ang problema ko. Huwag naman sanang ganyan, anak. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang susuko. Pwede pa namang maayos ang sigalod niyo ni Karil. Imposible lang mangyari yan na eh. Alam niya namang sagad hanggang langit ang galit sa akin ang mag-amang yun. Huwag ka mag-alala. Ako ang makikipag-usap sa kanila. Oh, Wala naman sigurong mawawala. huwag na kayong makialam. Sasayangin niyo lang ang pagod niyo eh. Pwede ba iwan niyo na lang ako rito? Gusto kong mapag-isa. Pero anak, huwag mo naman sana. Tama na! Kulit yun naman eh. Hindi ba kayo marunong mintindi? Ang sabi ko, iwan niyo akong mag-isa rito. Para saan ang mga papeles na ito? Mga dokumento yan ng binili kong house and lot. Gusto kong ilipat sa pangalan ni Roger. Ha? Pirma na lang niya ang kulang. Pakibigay na lang sa kanya. Ayos pa naman siguro ang sigalot nila ni na Karil. Kaya regalo ko na lang ito sa kasal nila. Eh, bakit ako? Ikaw ang dapat na magbigay niyan sa kanya. Kasi hindi niya tanggapin kapag ibinigay ko sa kanya. Kaya ikaw na lang, please. Siya nga pala. Pakibigay na rin itong dalawa kong liham. Yung isa para kay Roger. Para kay Karil naman yung isa pa. Eh, bakit ba hindi mo na lang sila kausapin ng personal? Ayoko na makipag-usap sa kanila. Dahil alam kong magkakasakitan lang kami. Basta, bahala ka na. Pero paano nga kung tanggihan niya itong iniaalok mo? Basta, bahala na. Di na rin naman ako interesado dyan eh. Wala na akong balak bumalik pa ng Pilipinas. Kapag nakabalik na ako sa Germany. Mga kaibigan, aking balikan ang dula Dami sila. sa buhay ko. Love story. Gusto sabihin. Ano ito? Suhol? Lalo lang niyang ipinamukha ka tapos pinapamukha sa akin. Pinamumukha. Ipinamumukha. Ay, kala ko. Ipinamukha. Ano ito? Suhol? Lalo lang niyang ipinamumukha sa akin ang pagiging mahirap ko at ang pagiging mayaman niya. Wag, Roger. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ano gusto mong isipin ko? Tanggapin mo na lang ang iniaalok niya for all time's sake. At isipin mo na lang na isa itong biyaya mula sa langit. I don't deserve it. Nagkasala na nga ako sa Diyos eh. Tapos may nakalaang panggantimpala para sa akin. Hindi naman ganun kakapal ang mukha ko. Roger, mabait ang Diyos. At humingi ka na lang ng tawad sa Kanya. Mali. Gusto mo, sa'yo na lang yun. Sige ba? Pausin lang yan. Gusto mo pare, sa'yo ng asawa ko eh. Kumpare niya. Sa kanya, gusto mo sa'yo na sa asawa ko. Yun yung adik. Hindi, iba. Diba? Nawala naman. Nawala ng manok. Pinamibigay ba asawa? Oo. Pinamibigay yung asawa na wala lang ng manok. Lalo lang niyang ipinamumukha.
Sino yung adik? Hindi, iba. At humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Mali. Humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Panalangin mo na rin sana maging maayos ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, tanging Diyos lang talaga ang makatutulong sa'yo. Magulo pa ang isip ng anak ko. Pero alam kong gusto rin niya maayos ang sigalot na ito. Kahit naman ho ako eh. Willing naman akong bigyan siya ng isang pagkakataon. Pero kung ako masusunod, ayoko nang makita pa ang pagmumukha ng Judas mong anak. Tomas, Dahil baka mapatay ko lang siya. huwag ka naman sanang ganyan. Bay dapat nga, tinutulungan mo ko na ayusin ang gulong ito. Oo nga naman, Itay. Ayusin na natin ang gulong ito. Para matahimik na tayong lahat. Ay, sige. Buhay mo naman yan eh. Kaya bahala ka. At huwag mo akong sisisihin kapag nasaktan kang muli. Kahit papano, mamimiss ko rin ang Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ng mga matatamis at mapapait na alaala ng kahapon. At ang nangyari sa amin ni Roger, magdadagdag sa mga alaalang dapat ko nang kalimutan balang araw. Paalam, Pilipinas. Paalam, Karil. Paalam na rin sa'yo, Roger. Janet! Roger? Ito! Salamat, inabutan kita. Paano mo ako nasundan dito? Sinabi sa akin ni Romy na ngayon, ang flight mo. Mabuti na lang, hindi ka pa nakakapasok sa loob. Pwede pa tayo mag-usap. Para ano pa? Para muli na naman tayong mag-away, magkasakitan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aawayan. Dahil na-realize ko ng aking pagkakamali. Hindi ko na binasa ang sulat mo dahil gusto kong mag-usap tayo ng personal. Gusto kong maging maayos ang ating paghihiwalay. Ayoko kasing galit at hinanakit ang aking ipabaon sa iyong paglisan. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa aking mga nagawa. Patawarin mo ako, Janet. Patawarin mo ako. Ako rin, Roger. Sana mapatawad mo ako sa aking mga naging kasalanan. At hangad ko na sana magkaayos na kayo ni Karil. At naway maging maligaya kayo sa piling ng isa't isa. Janet, pwede ba kitang mayakap kahit sa kakuli-kulihang sandali? Sige. Yakapin mo ako ng mahigpit. Paalam, Roger. Kung sakali mang ito na ang ating huling pagkikita, gusto kong malaman mo na kailanman hindi ko itatapon ng maliligayang sandali ng ating kahapon. Ako rin, Janet. Patuloy kong itatago sa aking puso't isipan ang masayang kahapon na ating pinagsaluhan. Salamat naman. Pumayag kang magkita tayo. Ang buong akala ko, hindi mo na akong kakausapin. Ikaw lang naman ang hinihintay kong mag-initiate ng pagkikita natin eh. Ayoko kasi ipagsiksikan ng sarili ko sa taong ayaw na sa akin. Yan ba ang iniisip mo? O anong gusto mong isipin ko?
Malinaw naman sa akin na mas mahal mo si Janet. Wala na siya. Kaya huwag na natin siyang pag-usapan. At ano ang gusto mong pag-usapan natin? Ang tungkol sa atin. Aaminin ko sa'yo, nagkamali ako. Pinagtaksi lang kita. Pero hindi yun nangangahulugan kang baliwala ka na sa akin. Hindi kita pipiliting maniwala. Pero mahal pa rin kita hanggang ngayon. Siguro nga mahal mo ako ngayon. Kasi wala na si Janet. Sabi ko naman sa'yo, wala na siya. So forget about her. Patawarin mo na ako. At sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. We can start all over again. Hindi ganun kadali yun. Pero dahil mahal kita, willing akong muling sumugal. I'll give you another chance. Talaga? Yes. But it will take time bago mo maibalik yung dati kong tiwala. Kailangan mong patunayan, hindi ako nagkamali sa decision ko. 10% lang muna ang bibigay ko sa iyo ngayon. Yung 90%, kailangan mo yung buuin. Sure. No problem. Hindi lang 100% ang pupunuin ko. Gagawin ko pang 200%. Dala. Pangalawan nyo na itong pamamanhikan. Kaya sana naman, hindi ka na sumablay. Hindi na po, Tatay Tomas. Totoo na po ito. Oo, siya nga naman, Tomas. Nagbago na anak ko. Magaling kasing magpatinoy ang anak mo eh. Totoo ba, Karil? Totoo. Opo, Itay. Puta ako pala yun. Sa tatay yun? Ala ko! Tarantado. Roger nakalagay. Tatay pala yun. Tatay Tomas yun. Gulat ko rin, opo, itay. Tatak na yung tatay. Gago. May isa, Kyla, tapos meron Tatay yun? Totoo ba, Karil? Galing kasing magpatinoy ang anak mo eh. Totoo ba, Karel? Opo, Itay. Ang nagbago na rin. Hindi na ako kasing tangan tulad ng dati. Ang ganda naman itong bahay natin, Roger. Salamat naman, pumayag ka na dito tayo tumira. Aaminin ko hesitant ako nung una. Pero gusto kong maging broad-minded. At isa pa, nag-aayos na kami ni Janet. Nagpapasalamat nga ako sa kanya sa maganda niyang regalo sa ating kasal. And I hope na hindi na mauulit yung dati nating problema. Don't worry. Nakablock na kami sa isa't isa. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Oh, siguro nga. Safe na ako kay Janet. Pero, hindi lang naman siya ang babae na pwedeng maging banta sa relasyon natin. Wala kang dapat na ipangamba. Dahil nag-iisa ka lang sa puso ko, Karil. Ito ang lagi mong tatandaan. Mahal kita. At wala na akong ibang mamahalin. Dahil tanging ikaw lang, Karil. Ikaw lamang sa buhay ko. They live happy. Good after.
Bugan ulit. Kaninong bahay to? Kaninong bahay to? Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.